Welcome sa Mystery Recap Tagalog. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American Monster movie na pinamagatang The Sun. Paalala, matutunghayan nyo ang mga eksena na hindi nyo dapat malaman. Halika at panoorin na natin. Nagsimula ang pelikula sa ilang kabataan na nagpa-party sa beach. Ang cameraman ay busy sa pagkuha sa lahat habang sumasayaw sila at nagsasaya. Isang lalaki na nagngangalang Mitch ang nagpapalagay sa lahat ng kanilang mga mobile sa isang bag kaya walang makakagawang kumuha ng mga pictures sa gabing iyon at ilagay ang mga ito sa internet. Pagkatapos may dalawang lalaki, sina Vance at Gilbert, nagdala ng bola na malapot na sinasabing natagpuan nila ito sa tubig. Lahat sila ay nandidiri, ngunit hindi nila ito masyadong pinansin. Ang eksena ay mapupunta sa kinaumagahan. Halos lahat napasarap sa tulog. Isang babae na nagngangalang Kaylee ang kasama ni Mitch habang ang apat sa kanilang mga kaibigan, na sina Chanda, Jonah, Ronnie, at Vance ay nasa sasakyan malapit. Naunang nagising si Kaylee at tumitingin sa paligid kung saan ay nakakita siya ng ibon sa beach na nahihirapang lumipad. Ipinapalagay niya na ito ay na-stuck lang ngunit bigla-bigla lumulubog ang ibon. Nagulat si Kaylee at sinubukan sabihan ang lahat na huwag tatapak sa buhangin. Sa paglingon niya, nakita niya ang isa pa niyang kaibigan na si Marcia na nakahandusay sa may bench. Napaapak ito sa buhangin, ang kanyang mga paa ay na-stuck at hindi siya makagalaw. Ang grupo ay nalilito at sinubukan ni Vance na tumakbo palabas para kunin siya. Sinubukan siyang pigilan ni Kaylee ngunit hindi siya nakinig. Siya rin bumagsak sa buhangin bago pa niya maabot si Marcia at dito ay na-stuck siya. Sa ngayon, hindi na makita si Marcia, nilamon na siya ng buhangin. Napasigaw si Vance sa sakit at tinanong ang kanyang kasintahang si Ronnie para tulungan siya. Habang sinusubukang itaas ni Vance ang kanyang ulo, nahugot ang kanyang balat at mata sa kanyang ulo. Takot na si Ronnie. At sinisigaw ang pangalan ng kasintahan kasunod ang paglubog sa buhangin. Ang grupo nagsimulang mag-brainstorm ng mga ideya kung paano ito nangyari. Nang sinubukan nilang tumawag ng tulong, napagtanto nila ang kanilang mga mobile ay nasa trunk ng kotse. Sinubukan ni Jonah na start ang sasakyan, ngunit wala ng baterya. Ang grupo ngayon ay na-stuck sa beach. Pagkatapos ay lumapit si Kaylee at ipinatong ang kanyang kamay sa buhangin. Makikita natin ang mga puting string na sinusubukang abutin ang kanyang palad mula sa ilalim ng buhangin. Nagulat din si Mitch nang makita ito. Sa sandaling iyon, ang isa pa nilang kaibigan na nagngangalang Gilbert ay nagising na nakaipit sa loob ng isang basurahan. Siya ay pinaglaruan ng mga kaibigan pagkatapos niyang mahimatay noong isang gabi. Sinabihan siya ng grupo na huwag gumalaw. Nagpanik si Gilbert ngunit napilitang sumunod nang marinig niyang patay na sina Marcia at Vance. Pumasok si Mitch at Kaylee sa loob at mapapansin na nagseselo si Jonah sa kanila. Sina Kaylee at Jonah ay naging magkasintahan sa ilang sandali lang na nakalipas ngunit siya ay nasaktan dahil si Johan ay kasama ni Chanda ngayon. Sinubukan ni Chanda na aliwin si Jonah at sinasabing sa wakas ay nakahanap na si Kaylee ng para sa kanya. Lumipas ang ilang oras pero wala pang tao na dumating para hanapin sila. Nakahanap si Kaylee ng sunscreen at ibinigay ito sa mga nasa labas. Si Gilbert ay nasa gitna ng initan at nangangambang mahimatay dahil sa init. Si Kaylee ay nagsimulang mag-brainstorm kung paano nagsimula. Tumingin-tingin sila sa paligid at napagtanto nila na ang lahat na nasa party ay sinipsip din ng buhangin. Doon lang napansin ni Kaylee ang malapot na bola noong isang gabi malapit sa tubig at nakitang napisa na ito. Iniisip nila na ito ay isang uri ng itlog na nakatira sa ilalim ng buhangin. Ito ay kumakain ng mga tao bilang pagkain. Inisip niya na ito ay kakapanganak lang at maliit pa. Gumawa ng plano si Kaylee para malaman kung gaano kalaki ang nilalang. Kumuha siya ng mga sausage at sinimulang itapon ang mga ito sa tabing dagat para makita kung gaano kalaki ang nilalang. Nakita ni Gilbert ang isang ibon na nilamon ng buhangin at natakot ito. Sa wakas ay napagtanto niya ang lahat ng sinasabi ng kanyang mga kaibigan ay totoo. Ang iba sa kanila ay hindi pabor sa pagtatapon ng mga sausage na sinasabing ito lang ang pinagkukunan nila ng pagkain ngunit hindi tumigil si Kaylee. Ang huling sausage ay hindi sinipsip at ang grupo ay nagkaroon ng pag-asa at naisip nila na maaaring gawin daanan palabas. Ngunit wala pa rin silang paraan upang maabot ang ganoon kalayo na buhangin. Pumunta si Jonah sa likod ng kanilang sasakyan at kumuha ng dalawang surfboard. Inilagay niya ang isa sa buhangin at tumalon sa ibabaw nito. Natuwa ang lahat dahil hindi siya lumulubog. Si Jonas ay nagtungo sa isang bench na malapit. Nang akmang tatapakan na niya, ang surfboard ay kusang gumalaw. Muntik nang bumagsak si Jonah sa lupa at ang maliliit na string mula sa loob ng buhangin ay pumapasok sa kanyang tiyan.
Nagawa niyang iligtas ang kanyang sarili pero nasugatan at nasaktan ito. May nakita siyang bag na puno ng mga food supplies sa bench. Hindi niya sinasadyang malaglag ang isang saging sa lupa at ito ay hindi lumubog. Ipinatong ni Jonah ang kanyang mga kamay gamit ang saging sa ibabaw ng lupa at sinubukang pagalawin ang nilalang. Nang tumayo siya doon, makikita natin ang mga sugat ay lumalala sa kanyang tiyan at nagsisimula ng lumabas ang nana. Siya ay natakot at pinakalma siya ni Kaylee na sinasabi sa kanya na kunin ang bag. Pinasa niya ang mga soda at tubig sa lahat na nakita niya sa bag habang humahagulgol pa rin sa sakit. Lumalala na ang kanyang mga sugat at pagkatapos ay sinubukan ni Jonah na magpasa ng isang soda kay Mitch ngunit nasaktan ito sa kanyang mga sugat sa tiyan. Umiiyak siya sa sakit at napahiga sa bench. Ang mga surfboard sa lupa ay gumagalaw at ang nilalang ay tuluyang lumalaki na. Napansin ni Kaylee na binubutas ng nilalang ang gulong ng sasakyan at sinubukan nilang lumipat. Ngunit wala na silang oras bago makatakas pa dahil lumalaki na ito at baka lumunin ang buong sasakyan. Sinusubukan ni Chanda at Ronnie na kunin ang mga telepono mula sa trunk. Sinabi ni Ronnie na sasakay siya sa ibabaw ng hood para subukang buksan ito. Sinabihan niya si Chanda na ibigay ang diary na sinulat niya sa kanyang ina kung sakaling siya ay mamatay. Siya ay humakbang sa hood. Bubuksan niya na ito ngunit pinigilan siya ni Kaylee at sinabi na malalaglag siya sa buhangin kapag ang hood ay binuksan niya. Binigyan sila ni Kaylee ng rescue hook para hawakan ito ni Ronnie. Sa wakas ay nagawa niyang buksan ang hood. Maya-maya lang may sasakyan na papunta sa beach at bumusina sa kanila. Dito ay nagulat si Ronnie at aksidenteng naisara muli ang hood. Naipit dito ang mga daliri niya kaya napaiyak siya sa sakit. Sina Mitch at Kaylee ay sumigaw para tulungan sila. Sa may loob ng sasakyan ay ang isang beach patrol officer. Iniisip niya na sila ay mga nakagamit ng droga at pinagloloko lang siya. Sa kabila ng pagsigaw ni Kaylee sa kanya para manatili ito sa loob ng sasakyan, siya ay lumabas. Nagulat sila dahil malaya siyang naglalakad sa buhanginan. Makikita sa malapitan na ang mga string ng nilalang ay hindi magawang makapasok sa kanyang sapatos. Lumapit ang officer kay Jonas at nandidiri sa kanyang mga sugat. Lubos niyang binabaliwala ang kanyang dapat na pagtulong sa kanila. Iniisip pa rin niya na sila ay mga nakadroga lang. Pumunta siya para kausapin si Kaylee at Mitch at sinabihan sila sa pagiging reckless teenagers. Pinapalabas niya si Kaylee at nagalit nang hindi ito pumayag. Nagbanta siyang gagamitin ang kanyang spray sa mga ito, ngunit nang kukunin niya na, aksidenteng nalaglag ang kanyang mga susi sa buhangin. Natigilan ng officer habang sinusubukang kunin ito. Dito ay naunawaan ng officer na hindi sila nagsisinungaling, ngunit huli na ang lahat. Sinabihan siya ni Kaylee na gamitin ang kanyang spray sa mga string na lumalamon sa kanya. Gumagana ang spray at nagawa niyang matanggal ang kanyang kamay, ngunit halos wala na ang kalahati ng kanyang braso. Siya ay sumisigaw sa sakit at ang mga string ay hinihila muli siya pababa. Pagkatapos niyang masipsip ng tuluyan sa buhangin, kinuha ni Kaylee ang spray na naiwan. Ngayon, plano ni Mitch na gumamit ng mga tsinelas at tuwalya na nakabalot sa kanyang mga paa upang dumaan sa buhangin at pumunta sa sasakyan ng officer. Naniniwala siya na dahil sa sapatos ng officer hindi makapasok ang nilalang at ganoon din ang tsinelas ang gagawin niya. Binato ni Chanda ang tuwalya kay Mitch ngunit nasira ang bakal na harang nang subukan niyang saluhin ito. Nahulog si Mitch sa buhangin at brutal na nilamon. Galit na sobra si Kaylee sa nilalang. Nakita niyang gumagalaw ang nalaglag na bakal sa lupa at nakakuha ng ideya. Muli niyang tinanggal ang isang bahagi ng bakal na harang at ibinigay kay Chanda at nagpaplanong gamitin ito bilang tulay. Pagkatapos pumunta siya sa gilid ng deck at nagbuwelo sa pagtalon sa sasakyan. Pagkalapag niya, dito ay sinuntok ni Kaylee si Chanda sa mukha, sinisisi niya ito sa pagkahulog ng kanyang kasintahan. Walang pakialam si Chanda at tinulungan ng dalawa si Ronnie na mailabas ang kanyang mga daliri sa hood. Si Jonah, na nasa bench sa buong oras, ay nagtapat kay Kaylee na mahal niya siya. Sinabi ni Kaylee ang kanyang plano. Gusto niyang gamitin ang bakal na harang bilang tulay para makarating kay Jonah at pagkatapos ay dalhin ang lahat papunta sa sasakyan ng officer. Kinuha ni Chanda ang bakal na harang at inilagay ito sa buhangin. Maingat siyang naglalakad at nagawang makarating kay Jonah. Nagawa rin ni Kaylee makapunta. Ligtas na ang tatlo sa bench. At nang palapit na si Ronnie sa kanila, hindi niya alam na ang mga string ay nakakabit sa kanyang sugat sa kamay at dito siya ay nahulog. Sinubukang iligtas siya ni Kaylee sa tulong ng spray, ngunit ito ay gumagana lang ng saglit. Nilamon ng nilalang si Ronnie ng buhangin. Binalot ni Chanda ng tuwalya at bag ang kanyang mga paa at tumakbo papunta sa sasakyan. Matagumpay siyang nakarating sa may hood nito bago pa siya mahuli ng mga string.
Sobrang saya ni Gilbert at nagdiriwang, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang kanyang kinalalagyang bin. Ang kanyang katawan ay may hiwa sa gilid ng basurahan at ang dugo ay umaakit sa nilalang. Sinabihan siya nila na kumapit, ngunit ang nilalang ay nakapasok sa loob ng basurahan at nagsimulang kainin ang kanyang mga binti. Nagsimulang magsuka si Gilbert ng dugo. Hindi nagtagal, ilang malalaking string ang naghatak sa kanya at kinaladkad siya sa lupa. Pagkatapos ang mga malalaking string ay inaalog ang sasakyan at bumagsak si Chanda sa hood. Nawalan siya ng malay at nagsisigaw si Kaylee sa kanya para magising ito. Lumipas ang ilang oras at naggabi na. Dito ay nagkamalay na si Chanda. Nasa bench pa rin si Kaylee kasama ang sugatang si Jonah. Natuklasan ni Chanda ang isang balsa sa tuktok ng sasakyan ng officer at ginamit ito upang makapunta sa bench. Matagumpay na nakuha ng tatlo ang balsa at ang sasakyan. Nasa loob ng sasakyan sina Chanda at Jonah pero bago pa man makapasok si Kaylee, isang napakalaking kumikinang na nilalang ang umatake sa kanya. Ang nilalang ay talagang tuluyang lumaki sa kanyang tunay na katauhan. Sumakay si Kaylee sa sasakyan kung saan nakahanap siya ng gasolina. Ginamit niya ito para sunugin ang nilalang at pumasok siya sa loob ng sasakyan. Tumahimik ang lahat nang malaman ni Kaylee at Chanda na namatay na si Jonah mula sa kanyang mga sugat. Niyakap nila ang isa't isa at umiiyak, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Ngayon ay kinaumagahan na, isang lalaki ang kumatok sa bintana ng sasakyan at ginigising ang mga ito. Nakita nilang wala na ang halimaw na nilalang at nakakalakad na sila sa buhangin. Naglalakad ang dalawa sa buhangin na magkasama at sobrang na-trauma habang ang lalaki ay tumawag ng ambulansya. Sa isang bahagi, ang nilalang, na parang isang napakalaking dikiya, ang makikita sa tubig patungo sa ibang lugar. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ay i-like at subscribe. Para makapag-upload pa kami ng maraming video na tulad nito. Kita-kits sa susunod na video.